Pasado 2:00 ng madaling araw, nang magising si Mang Gusting sa tawag ng kalikasan. Dahil mabigat ang pantog, ay naisipan niyang umihi sa labas. Habang umiihi siya sa puno ng saging na nasa likod lamang ng kanilang dampa, ay naramdaman niya ang isang malakas na hampas ng hangin na nagmumula sa ibabaw niya. Dahil medyo antok pa, kaya hindi niya muna ito pinansin. Subalit nang maulit na naman ang hampas na tila may kasama pang tunog ng pagaspas, ay dito na napatingala si Mang Gusting. Halos atakihin siya sa puso sa sindak nang bumungad sa kanya ang lumilipad na manananggal. Noong una ay hindi pa ito naging malinaw sa paningin niya. Subalit nang masinagan ito ng ilaw, ay dito na nanlaki ang mga mata niya. Sa sobrang takot ay napatago kaagad siya sa ilalim ng dahon ng mga saging. Kitang-kita ni Mang Gusting ang nanlilisik na mga mata ng aswang na tila nasasabik na itong makapangbiktima. Tumutulo sa bibig ang malagkit na laway nito at sobrang likot ng mga mata. Halatang gutom na gutom. Kalahating bahagi lang ng katawan noon ang nakikita ni Mang Gusting, pero gayon pa man, nakikilala niya ito kung sino. Walang iba kundi si Mrs. Gomez, ang may bahay ng boss nila sa talyer. Buhaghag ang buhok ng ginang at nakakulubot ang mga balat. Halos hindi masikmurang tignan ni Mang Gusting ang punit na katawan ng matanda dahil masyado itong nakakasuka. Nakalaylay ang mga laman loob nito na parang bituka ng baboy na nakalaylay sa sikmura. Nagpatuloy sa paglipad ang manananggal upang maghanap ng mabibiktima. Sa halip na pumasok, hindi maintindihan ni Mang Gusting pero tila may nag-uudyok sa kanya na sundan si Mrs. Gomez. Kabaliwan man itong gawin, ngunit hindi mapigil ni Mang Gusting ang sarili at mag-isa niyang tinahak ang madilim na daan para sundan ito. Halos malaglag na ang puso ni Mang Gusting sa kakasunod kay Mrs. Gomez. Dinig na dinig niya pa ang bawat pintig ng sarili niyang puso na tila isang musika sa tahimik na paligid. Nang makarating sa abandonadong lote, ay huminto si Mrs. Gomez. Dahan-dahan itong inikutan ang paligid. Tumigil si Mang Gusting sa isang puno at nagmasid sa mangyayari. Hindi kalayuan ang pwesto niya sa bakanting lote, kaya dinig na dinig niya ang mga boses ng nagkakasiyahang mga adik. Hindi man malinaw, pero sigurado siyang lango na sa droga ang mga ito. Nagulat siya nang biglang huminto sa pag-ikot si Mrs. Gomez at tumuntong sa ibabaw ng wasak na pader. Pinanood lang niya ang nagaganap na pot session sa ibaba. Mukhang namimili pa ito ng bibiktimahin, pero bakas sa kanyang mukha ang saya dahil nakahanap na ito ng magiging pagkain. Ang mga sumunod na tagpo ay nakakabinging sigaw ang maririnig sa loob ng lote. Nakita mismo ni Mang Gusting kung paano nagsipulasan ang mga adik papalabas sa bakanting loteng iyon. Para silang mga lasing na nag-uunahan patungo sa kalsada. Panay ang sigaw ng aswang ng isang adik na naiwan sa loob ng lote. Nataranta naman si Mang Gusting dahil hindi niya alam kung anong gagawin. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman niya. Nagdadalawang isip siya kung tutulungan niya ba ang adik, pero wala itong lakas na loob na lumapit sa lugar dahil baka madamay siya sa katayan na nagaganap. Sigurado siyang sinisimula ng lantakan ni Mrs. Gomez ang minalas na lalaki dahil sa palahaw pa lang nito ay nagmistula na itong kinakatay na baboy. Siguradong dobleng sakit na ang nararamdaman nito. Natanaw ni Mang Gusting ang nakabukas na bintana ng isang sira-sirang bahay at mula doon ay nakita niyang
Pinagpipiestahan ni Mrs. Gomez ang kawawang adik. Napatakip na lamang ng bibig si Mang Gusting nang tuluyan nang warati ng ginang ang tiyan ng adik. Nagtilamsikan ang dugo ng lalaki sa pader habang nangingisay na nakasandig sa isang haligi. Tanaw ni Mang Gusting kung papaano tumirik ang mga mata ng lalaki. Halos mapaiyak na siya sa nakita. Kaya naman, nagsimula na siyang kumilos at nagtatakbo pabalik sa bahay. Nang mga sandaling iyon, hindi na dinalaw pa ng antok si Mang Gusting dahil sa kilabot na kanyang naramdaman. Sinikap na lang niyang hintayin ang pagputok ng liwanag bago siya lumabas doon sa pinagtataguang bahay. Natapos ang pagkikwento ni Mang Gusting na nag-iwan agad ng takot at gulat kay Mang Ruben. Paano mo naman nasabing nakita ka niya? Hindi ba't sinabi mo tumakbo ka ng oras na kinakain niya na yung lalaking adik? Curious na tanong ni Mang Ruben kay Mang Gusting. Oo, umalis na ako sa lugar na iyon. Pero hindi ko akalaing sinundan niya pala ako. Kaya nga, may liwanag na ako na lumabas doon sa bahay na pinagtaguan ko. Kasi natatakot ako. Baka inaabangan niya lang ako sa may labas. Tugon ni Mang Gusting. Dahil dito ay mas naunawaan na ni Mang Ruben kung bakit ito takot na takot ng araw na iyon. Ito ay dahil sa natuklasan niyang isa palang alagad ng dilim ang may bahay ng amo nila. Hindi rin sigurado si Mang Ruben kung aswang din ba ang boss nila sapagkat hindi niya pa naman ito nakikita na naging halimaw. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Kailangan nilang mag-ingat kapag kaharap nila ang mga ito. Sinabihan niya si Mang Gusting na huwag munang pumasok dahil baka tinutugis pa rin siya ni Mrs. Gomez. At malamang nalaman na ito ng boss nila. Matapos malaman ni Mang Ruben ang katotohanan sa likod ng pagkakabalisa ng kaibigan, ay pinauwi niya muna ito. Nang sa ganun ay kumalma muna ito at mapawi ang pag-iisip sa nasaksihang krimen sa abandonadong lote. Hindi na muna nila ito ipinagsabi sa mga kasamahan dahil baka magpanik ang mga ito at magdulot pa sa kanila ng malaking gulo. Pinagsabihan ni Mang Ruben kung ano ang magandang gawin. Pinag-iisipan pa ni Mang Ruben kung ano ang magandang gawin upang maresolba ang problemang ito. Labis naman ang takot ng mag-anak ni Mang Ruben matapos niya itong ikwento sa kanila. Nag-alala tuloy si Aling Amor sa kaligtasan ng asawa, lalo pat alam na nito ang tinatagong lihim ng amo nila. Sinabihan niya ang asawa na umalis na lang sa trabaho. Subalit tumanggi si Mang Ruben dahil sa hirap ng buhay ay mahirap nang makahanap ng ganoong disenteng trabaho. Saka na muna niya pag-iisipan ang bagay na ito kapag nakaluwag-luwag na sila. Isa pa, hindi naman alam ng mga amo nila na may nalalaman na siya tungkol sa mga ito. Hanggat hindi pa nila ito natutuklasan, ay mananatili pa siya sa trabaho hanggang makahanap siya ng bago. Natatakot po ako para sa inyo, Itay. Wika ni Limuel na mababaka sa mukha ang pag-aalala nito. Ngumiti lang si Mang Ruben at ginulo ang buhok ng anak. Pero sa kabila ng mga ikinuwento ng ama, nga nanatiling hindi kumbinsido si Edward. Para sa kanya, ay bahagi lamang ito ng malikot na isipan ni Mang Gusting. Malamang, sumubok na naman ito ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naging malaki ang epekto nito sa kanya. Dati pa kasi nilang alam na gumagamit ng bawal na pulbos si Mang Gusting. Kaya naman duda si Edward sa kanyang salaysay. Gayunpaman, isinaalang-alang din niya ang mga bili ng kanyang ama at nangako siyang mag-iingat na uli. Hindi na rin niya sinabi pa sa pamilya ang tungkol sa matandang Ali na sumusunod sa kanya kanina dahil baka magdulot lang iyon ng stress sa kanyang pamilya. Inisip na lang niya na baka naliligaw lang ang matanda kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya ang bagay na iyon.
Matapos maghapunan ay maagang natulog si Edward. Hindi na siya nag-review pa dahil nasasaulo niya pa naman ang lahat ng lesson nila sa maghapon at handa siya kung may biglaan mang pagsusulit sa kinabukasan. Subalit habang mahimbing na natutulog si Edward ay bigla siyang nanaginip ng isang hindi maipaliwanag na bagay. Sa kanyang panaginip ay may nakikita siyang isang mapusyaw na liwanag sa kanyang harapan. Sinubukan niya itong lapitan pero lumalayo sa kanya ang liwanag na iyon. Hindi ito maintindihan ni Edward kaya nagpalingalinga siya sa paligid. Pero tanging kadiliman lang ang kanyang nakikita maliban sa ilaw na nasa harapan niya. Nasaan ako? Anong lugar to? Itay! Itay! Tawag niya pa sa kanyang panaginip. Malamig ang pakiramdam ni Edward sa lugar at wala siyang marinig na ingay. Pakiramdam niya ay para siyang nasa loob ng isang kuweba. Naglalakad-lakad siya at muling sinubukang lumapit sa liwanag. Subalit lumalayo pa rin ito sa kanya na parang hindi siya hinahayaan na makalapit rito. Dahil dito ay mas binilisan palalo ni Edward ang paglalakad hanggang sa mapatakbo na siya dahil tila lumiliit na ang liwanag at nababalutan na ng dilim ang paligid. Parang unti-unti na itong naglalaho habang lumilipas ang mga minuto. Nang maging kasing liit na lang ito ng bola, biglang tumalon si Edward at dahil dito, matagumpay niyang naabot ang liwanag at pumasok sa loob nito. Noong makapasok ay pakiramdam naman ni Edward ay parang nahuhulog siya sa isang malalim na bangin. Napapikit siya sa takot. Pagkatapos ay isang pangyayari ang hindi niya inaasahan. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, laking gulat niya nang sumalubong sa kanya ang isang napakagandang tanawin. Animoy nasa gitna siya ng paraiso. Tanaw niya ang ilang mga nagagandahang halaman, puno at mga bulaklak. May nakikita din siyang iba't ibang klase ng paru-paro na may makukulay na mga pakpak. Dama niya ang lamig ng simoy ng hangin sa kapaligiran at ang makapigil hiningang pagkanta ng mga ibon. Lumingalinga siya sa paligid at dito niya napagtanto na nasa isang lugar siya na tila ba mahirap mapuntahan ng mga tao. Naglakad-lakad siya sa paligid sa pagbabaka sakaling may makita siyang maaari niyang pagtanungan kung nasaang lugar siya at paano makakauwi. Sa kanyang paglalakad ay may namataan siyang malaking puno sa unahan. Dali-dali niya itong nilapitan. Nang makalapit ay bumungad sa kanya ang pangkaraniwang puno ng akasya. Ngunit ang ipinagtataka lang ni Edward ay may pinto ang punong iyon. Maliit nga lang ito, pero sa tingin niya, bata lang ang kasya dito na kasing liit ng kapatid niyang si Rita. Masyado ring mataba ang puno at malusog ang mga sanga nito. Pero merong maliliit na butas ang ilang bahagi ng katawan nito na tila sinadyang butasan. Ilang minuto niyang pinagmasdan ang puno at maya-maya pa ay isang maliit na boses ang narinig niya na hindi niya matukoy kung saan nagmumula. Hinanap niya ito kung saan-saan, subalit hindi niya talaga makita. Ang hindi niya alam ay may nakadungaw na ulo sa isa sa mga butas ng puno. Mukha itong matanda sa haba ng balbas at nakasuot ng makulay na damit. Pagtingin ni Edward sa gitnang bahagi ng puno ay dito pa lang niya nakita sa wakas ang nilalang na tumatawag sa kanya. Sa gulat niya ay napaatras siya at sinubukang tumakbo. Pero naisip niya na baka hindi naman ito masamang nilalang. Sino ka? May kaunting bahid ng takot si Edward. Ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok sa lugar na ito? Inosenteng tanong ng nilalang na tinatawag na Nuno o isang uri ng duwende na naninirahan sa mga lupa at matatandang puno.
Lumabas ito ng puno at dito palang nasukat ni Edward kung gaano ito kaliit na nilalang. May sukat na 2 talampakan lang siguro ang nuno na iyon. Mas maliit pa yata kay Dagul. Nakasuot ito ng magarbong damit at may mahabang balbas na umaabot hanggang sa pusod nito. Hindi ko rin alam eh. Basta na lang akong napunta rito. Teka, ikaw ba? Alam mo kung anong lugar ito? Tanong naman ni Edward. Tumango naman agad ang maliit na nilalang at napatingin saglit si Edward sa paligid niya. Pareho pa rin ang atmosfera na nararamdaman niya sa lugar. Ngunit wala siyang maramdamang takot dito, bagay na ipinagtataka rin ng binata. Hindi niya alam kung paano siya nakapasok rito at wala rin siyang kamalay-malay na nasa panaginip niya lang ito nakikita. Lugar ng mga laman lupa! Anang duwende kay Edward na siyang ikinagulat naman ng binata. Kung ganun, nakapasok pala siya sa mundo ng mga engkanto nang hindi niya namamalayan. Naguluhan si Edward kung bakit siya nakapasok rito. Itinuro ng nilalang ang mga paru-parong lumilipad sa paligid niya. Sinabi nito na ang mga nakikita niyang insekto ay mga kaluluwa ng mga batang namayapa at sila yung mga bata na hindi nabendisyonan o mga batang hindi nabinyagan sa simbahan bago sila namatay. Sa tagpong ito ay sari-saring bagay ang pumasok sa isip ni Edward. Naisip niya na baka patay na rin siya kaya siya nasa ganitong sitwasyon. Ngunit sinabi naman ng nuno na buhay pa siya at siya ay kasalukuyang nananaginip lamang ng bagay na may kinalaman sa espiritual na mundo at mga hiwaga. Nakiusap si Edward kung paano makakalabas sa lugar. Subalit sinabi ng nuno na tanging siya lamang ang makakagawa nito. Pero ang bagay na iyon ay hindi alam ni Edward. Sa ngayon, naglalakbay pa ang kanyang kaluluwa at naghihintay lamang ng tamang oras upang siya'y makabalik sa sarili niyang katawan. May dahilan siguro, bata, kung bakit ka narito sa mundo namin. Pero hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon kung ano. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ng nuno kay Edward. Edward. Edward po ang pangalan ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nandito eh. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Isa ka bang duwende? Balik tanong naman ni Edward. Parang gano'n na nga. Ako nga pala si Apong Laktam. Isa akong nuno at hindi ako kabilang sa mga puti at itim na duwende. Naiiba ang aming uri. Kaya huwag kang matatakot sa akin. Tugon pa ng nuno. Nawala naman ang pangamba ni Edward kaya ang tanging nilang iniisip ngayon ay kung papaano siya magigising para makalabas na rin sa lugar na iyon. Natatakot siya na baka makulong na siya ng tuluyan at mawala ng pagkakataong makalabas sa daigdig ng mga engkanto. Talaga? Hindi ka masama? Siyempre naman, kung masama ako, edi sana, kinain na kita. Biro pa ni Apong Laktam, saka ito humagikhi. Napangiti naman si Edward at naisip niyang palabiro din pala ang duwending ito. Gusto mo bang pumasok? Medyo maginaw rito sa labas. Baka gusto mong magpainit muna. Alok pa ni Apong Laktam kay Edward. Teka, seryoso ka? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Wika naman ni Apong Laktam. Ay, hindi naman sa ayaw. Pero iniisip ko lang kung paano ako magkakasya dyan. Ang liit-liit ng bahay mo. Turan pa ni Edward. Tao nga naman, napaka-ignorante. Bakit di mo muna kasi silipin bago ka mag-isip dyan? Napataas ng kilay si Edward. Binuksan agad ni Apo Laktam ang pinto at pinakita kay Edward ang laman ng bahay niya. Sinilip ni Edward ang loob nito, ngunit namangha siya sa nakita. Napakaliwanag ng tahanan ng nuno. Puno ito ng mga kagamitan at sa palagay ni Edward ay kumpleto ito ng mahalagang gamit. May sarili itong upuan, lamesa at kusina.
Marami rin itong bintana sa loob. May malaking kama din na sapat para sa dalawang maliliit na bata. May salasit din si Apong Laktam at nasa gitna ang tila bumbilya na nakasabit sa kisame na naglalaman ng mga nag-iilaw na alitaptap na siyang nagbibigay ng liwanag sa loob ng tahanan ng nuno. Inanyayahan siyang pumasok ni Apong Laktam. Pumasok naman si Edward at nagulat siya nung magkasya siya sa loob ng bahay. Hala, ang astig naman ito. Akala ko talaga hindi ako magkakasya. Pero sakto naman. Wika pa ni Edward. Sumilip siya sa mga bintana at dito niya palang napag-alaman na ang mga butas na kanyang nakikita sa puno kanina ay maliliit na bintana pala. Pinaupo siya ni Apong Laktam sa isang silya na kasing liit lamang ng bangkito ng mga bata, kaya kahit papaano ay kasya naman si Edward. Pumunta si Apong Laktam sa kusina para ipaghanda ng pagkain ang kanyang bisita. Habang naghahanda ay nilibot uli ni Edward ang mga mata sa paligid. Nakakita ito ng mga alahas at ginto na nakadisplay lang sa ibabaw ng bisita. Saan naman galing ang mga alahas mo dito? Tanong bigla ng binata. Ah, yan ba? Galing yan sa mga taong yumao. Kinukolekta ko ang mga iyan dahil nakakagaan sila sa pakiramdam ko. Minsan, ginagawa ko yung anting-anting para ibigay naman sa mga kaibigan kong mortal. Paliwanag ni Apong Laktam habang nasa kusina ito. Ibig bang sabihin, hindi lang pala ako ang nakapunta rito? Gulat na tanong ni Edward sa kanyang natuklasan. Hindi, mali ka. Ikaw pa lang ang unang taong nakapasok sa pamamahay ko. Ang mga kaibigan ko ay sa labas lang. Hindi ko sila inaanyayahang pumasok sa kaharian ko dahil sa ilang mga kadahilanan. Lumapit si Apo Laktam, dala ang isang tasa na may nag-uusok na likido na laman. May kasama itong kamote. Nilapag niya ang mga ito sa lamesa sa harap ni Edward. At ano naman ang dahilan na iyon? Usisa ni Edward. Tinignan niya ang inihanda sa kanya ni Apong Laktam. Kumunot ang noon niya nang makita ang kakaibang kape na nakatimpla sa tasa. Kulay berde ang tubig ng kape na tinimpla ni Apong Laktam. Ano to? Kape ba ang tawag mo dito? Bakit green? Medyo nasusuka si Edward sa amoy. Para itong alak na may halong gamot. Tubig lang yan. Hindi yan kape. Tsaka, para sa akin yan. Yung kamote lang ang sayo. Hindi mo naman siguro gugustuhin na makulong ka sa mundong ito, di ba? Medyo sarkastikong pagkakasabi pa ni Apong Laktam. Pambihira, bakit hindi mo sinabi agad? Mabuti pala at hindi ko tinikman. Wika naman ni Edward. Sinipat niya ang kamote at napatunayang pangkaraniwan lang naman ito. Hindi siya tumikim nito dahil hindi pa naman siya nakakaramdam ng gutom. Tsaka hindi rin siya sanay na tumatanggap ng pagkain sa hindi niya kakilala, lalo na't magmumula pa ito sa isang duwende. Grabe ka rin uminom, no? Di ka ba napapasok? Wika pa ni Edward na nakangiti kay Apo Laktam. Hindi nga kasi ito kape. Parang juice lang ito kung ikukumpara sa mundo nyo. Kaya hindi rin ito mainit. Paliwanag ng matandang nuno kay Edward. Ah, okay. Gets ko na. Tumingin uli sa paligid si Edward. Mag-isa ka lang ba dito, Apo Laktam? Wala ka bang ibang pamilya? Tanong ng binata. Mag-isa lang akong namumuhay rito. May mga kauri ako na may mga pamilya rin. Pero malayo ang pagitan nila sa akin. Ayoko kasi ng maingay. Hindi ako makatulog ng maayos. Gusto ko lang yung tahimik. Sagot naman ng nuno. Wow ha, ayos ka rin pala eh. Ang saya siguro ng buhay mo. Mag-isa ka lang at walang iniisip na problema. Ani Edward. Ano naman ang iisipin ko? Sabay hagikik ni Apong Laktam. Mga bagay-bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Hindi mo ba naiisip yun? Natigilan sa pagtawa ang nuno.
Naniniwala ka bang may hangganan ang isang nilalang? Seryosong tanong ni Apong Laktam. Oo naman, nilikha tayo ng Diyos, di ba? Kaya lahat tayo ay may iisang pupuntahan. Tugon ni Edward. Saan naman ang pupuntahang iyon? Tanong uli ng matanda. Sa lupa. Unti-unting maaagnas ang katawan natin. Napahagalpak naman ang tawa ang nuno sa sinabi niya. Nandito na nga ako sa lupa. Maaagnas pa ba ang katawan ko rito? Sabay tawa muli ni Apo Laktam. Ang ibig kong sabihin, kami kasi mga tao, naaagnas ang katawan namin kapag namatay kami. Tapos yung diwa namin, siguro bumabalik sa may likha. Ganon din siguro sa inyo. Hindi ko pa naman masyadong alam yun. Kasi hindi ko pa naman naranasan na mamatay. Wika ni Edward. Pinapangaralan mo ba ako? Nawala ang ngiti sa mukha ng nuno. Hindi sa ganon, sinasabi ko lang na para sa aming mga tao, may hangganan ang lahat ng nilalang sa mundo. O siguro, kabilang na rin itong mundo nyo. Iisa lang naman yata ang lumikha sa atin. Kaya maaaring iisa lang din ang patutunguhan natin. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan kayo mapupunta. Sa pagkakaalam ko kasi sa aming mga tao kapag namatay ay may ibang pupuntahan. Yung tinatawag nilang kabilang buhay. Pero ewan ko din. Madalas kasi sinasabi nilang kapag napunta doon ay wala nang kamatayan at hindi na rin maaagnas at hindi na rin makakaranas ng paghihirap dahil wala na raw sakit at bighati doon kundi pagmamahal na lang. Mahabang wika ni Edward na may bahid ng ngiti. Natahimik naman ang nuno sa mga sinabi niya. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo dahil wala akong ibang pinapaniwalaan maliban sa sarili ko at sa haring aking pinaglilingkuran. Sambit ni Apong Laktam. Natigilan ang dalawa nang may maulinigan silang isang mahabang angil na tila nagmumula sa isang hayo. Dala ng takot ay nahablot ni Edward ang braso ng duwende pero tinulak siya nito at paupong nabuwal ang binata sa lupa. Aray, sakit noon na. Ano bang problema mo ha? Galit na kumpronta ni Edward kay Apo Laktam. Shh! Manahimik ka! Bulong ng nuno. Bakit? Anong ingay ba yun? Tumayo si Edward sabay pinagpagan ang puwetan na nadampian ng mga alikabok. May bisita tayo. Huwag ka munang magsasalita kung gusto mo pang mabuhay. Babala ni Apong Laktam at sumilip ito sa bintana. Nagulat siya nang makita ang pagdating ng isang nilalang na matangkad at kulay puti ang balat. Humarap si Apong Laktam kay Edward. Magtago ka! Bilis! Maotoridad na utos ng nuno. Ano? Teka, ano bang nangyayari? Naguguluhan si Edward. Pero hinila ito ng duwende at sapilitang ipinasok sa maliit na aparador. Sinubukang pagkasyahin ni Apo Laktam si Edward sa loob noon na walang nagawa kundi ang sumunod na lang sa utos ng duwende. Binaluktot na lamang ng binata ang katawan upang magkasya siya roon sa aparador. Pumunta si Apong Laktam sa pinto at binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mabalasik na mukha ng puting nilalang. Mapupula ang mga mata nito at nanlilisik na nakatitig kay Apo Laktam. Namutla naman sa kaba ang duwende mula sa ipinapakitang titig ng puting nilalang. Animoy kakainin siya ng buhay sa mga titig nito. Ikaw pala, Kiber. Napadaan ka yata. May kailangan ka ba, ha? Nakangiting bati ni Apo Laktam. May naaamoy akong tao, Laktam. Kaya ako na parito. Nasaan siya? Saan mo siya itinago? Tanong ni Kiber. Isa itong puting engkanto na may mataas na katungkulan sa espiritual na mundo. Napakatangkad nito sa taas na 8 talampakan. May matikas din na pangangatawan. Naging malikot ang mga mata nito sa pagsilip sa loob ng pamamahay ni Apong Laktam. Naaamoy niya ang masarap na halimuyak ni Edward. Kaya hindi niya mapigilan ang sarili na sumilip sa loob ng tahanan ng duwende.
Teka, ano ba sinasabi mo dyan? Wala akong tinatago rito. Mabuti pang umalis ka na. Pagtataboy ni Apong Laktam sa engkanto, hindi rin biro ang lakas ng duwende, kaya nagawa nitong mapalabas ng bahay ang ulo ni Kiber kahit napakaliit lang noon na nilalang. Alam kong may tao kang pinapasok rito, Laktam. Huwag kang magsinungaling sa akin. Mas lalong namula pa ang mga mata ni Kiber. Kinabahan naman bigla si Edward at ramdam niyang hindi maganda ang nangyayari sa labas. Sinubukang isara ni Apo Laktam ang pintuan ng bahay pero napigilan ito ni Kiber. Sa lakas ng kamay ng engkanto ay muntik pang tumilapon si Apo Laktam. Mabuti na lamang ay ginamit nito ang kakayahan at napigilan niya ang impact. Agad na nakiusap si Apong Laktam kay Kiber. Mahal na prinsipe, maniwala kayo. Wala akong tinatago rito. Isa lamang iyong damit na nakuha ko sa labas. Baka ito ang naaamoy nyo. Wika pa ni Apo Laktam. Tumigil sa pagtulak ang engkanto. Tinignan niya sa mga mata si Apo Laktam, pero hindi makatingin ng diretso ang nuno. Pwes, ilabas mo ang damit na sinasabi mo! Utos bigla ni Kiber. Kinabahan naman si Apo Laktam. Hindi niya malaman kung ano ang maaari niyang ipakita kay Kiber dahil sa oras na magkamali siya, maaaring ito na rin ang magiging katapusan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa aparador na pinagtaguan niya kay Edward at maingat itong binuksan. Nagulat siya nang makitang nakahubad na ang binata at iniaabot nito ang damit sa kanya. Sinara kaagad ni Apo Laktam ang aparador at lumapit kay Kiber. Iniabot niya ang damit. Kinuha ni Kiber ang damit at inamoy-amoy. Parang hayop na dinilaan at inamoy-amoy ng puting engkanto ang damit na iyon. Biglang napataas ng kilay si Kiber. Bakit ang baho nito? Galit na inihagis ni Kiber ang damit sa lupa. Napataas din ng mga kilay si Edward. Aba, tignan mo ang engkantong ito. Masyado rin palang sensitibo. Bulong ng binata sa sarili. Kasi noong 1 linggo ko pa yan nakita. Mukhang nakalimutan niya talaban noong may-ari. Kaya mabagsik ang amoy. Palusot pa ni Apong Laktam. Napailing ng bahagya si Edward. May mga kalokohan din palang itinatago ang mga nilalang ng espiritual na mundo. Pinagloloko mo ba ako, Laktam? Galit na hinablot ni Kiber ang manggas ng suot na damit ni Apo Laktam. Hindi makareak ang nuno para itong manikang iniangat sa ere. Sinubukan niyang gamitan ng hipnotismo si Kiber, ngunit sadyang malakas ang engkanto at hindi tumatalab ang mahika niya rito. Anong nangyayari rito? Isang malalim na boses ang narinig nilang nagsalita mula sa itaas ng puno. Nabitawan ni Kiber si Apo Laktam nang mapagsino ang nilalang sa itaas. Hagibis! Mabuti at dumating ka! Tuwang-tuwa si Apo Laktam nang masilayan ang tikbalang na si Hagibis. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Ang ulo at ang binti nito ay nagmumula sa kabayo at ang katawan naman niyang napakakisig ay nagmula sa mga tao. May isang tabakong umuusok ang nakasalaksak sa mahabang bibig ng tikbalang. Bumababa ang usok ng tabako papunta kina Kiber at Apong Laktam. Saglit na natakpan ng usok ang dalawa nang bumuga ng maraming usok si Hagibis. Hindi naman natinag si Kiber sa pinto at matalim na tumitig sa tikbalang. Seryoso lang si Hagibis. Parang wala itong pakialam kahit kaharap niya pa ang prinsipe ng mga engkanto. Sa itsura niya ay tila kagagaling lang nito sa digmaan. Mistulang naliligo sa sariling pawis. Parang nag-glow in the dark pa nga ang kanyang buong katawan mula sa sinag ng liwanag. Hindi maikakaila na isang magiting na mandirigma ito sa tatag ng kanyang postura. Sumagot kayo! Anong nangyayari rito?
Malakas na tanong pa ng tikbalang. Halos mabingi sa loob ng aparador si Edward. Napatakip ito ng tenga dahil halos sumabog ang eardrums niya sa lakas ng boses ni Hagibis. Ano? Nagtatanong lang si Prinsipe Kiber kung may tao ba rito. Sinabi kong wala, pero ayaw niyo pa rin umalis. Paliwanag naman ni Apong Laktam. Napatingin ng matala si Hagibis kay Kiber, ngunit nanatiling relax at hindi natinag ang puting engkanto. Bumaba si Hagibis sa puno. Halos yumanig na ang buong lugar sa pagtalon ng tikbalang. Nagharap ang dalawa sa tabi ng puno. Patas lang sila ng katawan, pero mas malaki ang katawan ni Hagibis. Magkapareho din sila ng tangkad at parehong may nakakatakot na mga aura. Hindi sila natitinag sa kanilang pagtititigan na animoy nakahandang subukan ang hangganan ng tapang ng isa't isa. Biglang sumilip si Edward sa aparador, pero halos papasigaw siya nang makita ang dalawang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa labas ng tahanan ng duwende. Umuusok ang mga butas ng ilong ni Hagibis. Samantalang nanlilisik lang ang mapupulang mga mata ni Kiber, hindi malaman ni Apo Laktam kung ano ang gagawin upang mapigilan ang mainit na tensyon ng dalawang magkaibang nilalang. Mukhang ang taas pa rin ang tingin mo sa iyong sarili, bata. Kailan ka ba kaya magtitino? Wika ni Hagibis na may tipid ng ngiti. Huwag kang makialam rito! Utusan ka lang ni Ama! Kaya pwedeng tumabi ka dyan! Sigaw naman ni Kiber. Isa akong general ng inang mundo. Igalang mo rin ako, gaya ng paggalang sa akin ng iyong ama. Sigaw din ni Hagibis. Halos mapaatras si Kiber sa lakas ng boses ng tikbalang na tila may kasamang ihip ng hangin. At bakit naman kita kailangan igalang? Bakit? Sino ka ba? Utusan ka lang naman! Sarkastikong sigaw pa ni Kiber. Nag-uusok na rin ito sa sobrang galit. Ako si Hagibis, general ng ikapitong ranggo ng hukbo ng puting kaharian. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang mapaglingkuran ng maayos ang iyong ama. Kung hindi ka makikinig sa sinasabi ko, mapipilitan akong dalhin ka sa kaharian. Kalmado pero seryosong wika ni Hagibis kay Kiber. Pero sa halip na sumunod, napatawa lang ng pagak si Kiber. Ako? Dadalhin mo? Biglang sumuntok si Kiber. Sinalubong ng kamao ni Kiber ang matitigas na mga buto ng kamao ni Hagibis. At tumunog ang mga buto sa kamao niya. Napaatras ito sa sakit. Natakot naman si Apong Laktam sa nagaganap na laban. Napatago ito agad sa ilalim ng lamesa upang maiwasang madamay sa laban ng dalawa. Nagtapon uli ng suntok ang kabilang kamay ni Kiber, pero tinapik lang ito ng tikbalang at naiwasan ang atake. Nagpadala agad ng counterpunch si Hagibis. Isang uppercut ang tumama sa panga ni Kiber at napaangat ang katawan ng puting engkanto sa ere. Sinundan pa ito ng isang sipa at tumilapo ng ilang metro ang mayabang na prinsipe ng mga engkanto. Bumangga ang katawan ni Kiber sa puno. Lumabas si Edward sa aparador upang tignan kung ano ang nangyayari. Nakita siya ni Apong Laktam na nagtatago pa rin mula sa ilalim ng lamesa. Uy! Bumalik ka! Magtago ka doon sa loob! Tarantang wika ng duwende. Ano ba kasing nangyayari? Mahinang tanong ni Edward. Naglalaban na sila. Mabuti bang magtago ka na lang para hindi ka madamay. Hindi pangkaraniwang nilalang ang mga iyon. Paliwanag pa ng matandang duwende. Nakarecover kaagad si Kiber. Ini-stretch ang nabalik niyang kamay. Bumalik sa normal ang kamay nito at naigalaw-galaw niya na ng maayos. Nakatingin lang si Hagibis. Mukhang naghihintay lang ito na makalapit siya. Naglaho ng ubod ng bilis si Kiber at nakalapit kaagad kay Hagibis. Nagtapon ito ng straight punch at tinamaan sa pisngi ang tikbalang.
Tumabingi ang matigas na panga ni Hagibis sa lakas ng impact. Lumipad ang sipa mula kay Kiber, pero nasalo ito ng kamay ni Hagibis. Hinila ni Hagibis ang binti ni Kiber at nang makalapit ay isang solidong suntok ang tumama sa maputlang dibdib ng puting engkanto. Halos mapaubo ng dugo ang prinsipe. Tumiklop ang katawan nito at saglit na hindi nakahinga. Ang lakas ng loob mong gawin sa akin ito! Isa akong anak na makapangyarihang engkanto! Sigaw ni Kiber. Mukhang nawala na ito sa sariling katinuan at galit na hinarap si Hagibis. Tila nag-aapoy ang mga mata nito sa sobrang galit. Tila wala na nga itong pakialam kung anumang mangyari sa kanilang dalawa ng tikbalang. Sumigaw ng malakas si Kiber. Lumakas ang hampas ng hangin at nagsibungkalan ang mga lupa sa paligid. Natakot si Apong Laktam. Ramdam niyang hindi na maganda ang nangyayaring labanan sa labas. Maging si Edward ay hindi na rin maipaliwanag ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Umaasa na lang siya sa tulong ni Apong Laktam para magising na sa mahabang panaginip na ito. Kasabay ng paghampas ng hangin ay ang pag-angat ng mga dahon at lupa sa paligid. Mula sa gilid ni Kiber ay lumitaw ang dalawang mapupulang nilalang na tulad niya ay isa ring mga engkanto. Nagsumon ito ng mga tauhan upang mapabagsak ang general ng mga tikbalang. Parehong mandirigma ang tinawag ni Kiber na may kasanayan din sa digmaan at mabangis sa labanan. Gayunpaman, nanatiling kalmado lang si Hagibis. Ni hindi malang ito nasindak kahit kaunti sa mga tauhan ng puting engkanto. Pinalibutan ng tatlo si Hagibis. Inihanda nila ang kanilang mga armas na nakasukbit sa kanilang katawan. Umatras ng ilang dipa si Hagibis. Binantayan niyang mabuti ang bawat galaw at kilos ng mga ito. Pagod na ako sa kayabangan mo! Tikbalang ka! Ngayon, matitikman mo ang aking bangis! Banta ni Kiber. Natawa lang si Hagibis kaya medyo nainsulto pa si Kiber. Inutusan nito na umatake na ang dalawa. Subalit napahinto ang mga ito nang humugot ng sandata si Hagibis. Isang mahabang buntot ng elepante ang hawak ng tikbalang. Malapad ito at magaspang. Isa ito sa mga sandata ni Hagibis na madalas niyang gamitin sa mga labanan. Kaya alam ito ng mga engkanto. Marami nang nasungkit na buhay ang sandatang ito, na ang karamihan sa kanila ay labis na kinakatakutan ang makapangyarihang sandatang hawak ng tikbalang. Humugot ng isang tabako si Hagibis. Bumuga ito ng usok at tinignan ang tatlo. Bakas ang mataas na kumpiyansa sa mukha ng mandirigmang tikbalang. Ano pang hinihintay nyo? Gusto nyo ba bang sumayaw tayo? Wika ni Hagibis. Mabilis na umakyat ang dugo sa ulo ni Kiber. Galit na sininyasan ng mga tauhan na sumugod na papunta kay Hagibis. Naunang umatake ang nasa bahaging kanan ni Kiber. Lumusob ito ng mabilis. Tumila po ng isang kamay papunta sa lupa. Napahiyaw sa sakit ang engkanto. Nahawak ang kanang parte ng braso niya na dumudugo dahil natapyasan na ito ng kamay. Sumugod naman ang nasa kaliwa. Gamit ang mahabang armas ay inundayan niya ng taga ang tikbalang. Umiwas si Hagibis at winasiwas ang buntot ng elepante. Tinamaan sa balikat ang engkanto. Napasigaw ito sa sakit nang umusok ang dibdib. Para itong tinalupan nang mapingas ang balat. Parehong hindi nakaporma ang dalawa habang iniinda ang tinamong pinsala mula sa mandirigmang tikbalang. Winasiwas ng 3 beses ni Hagibis ang buntot ng elepante bago isinampay sa kanyang balikat. Nagsindi muli ito ng tabako at binugahan niya ng usok si Kiber na hindi kaagad nakaimik sa mga nangyari. Animoy nagbuka itong basang sisiw na walang magawa sa sarili. Naturingan pa naman itong prinsipe at anak ng maimpluwensyang nilalang sa inang mundo.
Subalit sa sitwasyon nila ngayon ay nagmukha lang itong baguhan. Bagamat may iniinda, napilitang magsiatras ang mga tauhan na napahiya at parehong may pinsala sa laban. Matapos ang madugong engkwentro, naglaho agad ang dalawang nilalang na parang uso. Na siya namang ikinagalit ni Kiber. "Mga duwag!" Sigaw pa ni Kiber. Siya na lamang ang mag-isa na natira. Tumakbo ang mga tauhan nito na natakot sa bangis ng tikbalang. Nag-uusok pa rin sa galit si Kiber. Sumilip bigla si Apong Laktam sa bintana at nasaksihan niya ang panginginig ng katawan ng puting engkanto. Takot at galit ang nararamdaman nito na masyado nang napapahiya kay Hagibis. Napangiti si Apong Laktam sa nakikitang reaksyon ng itsura ni Kiber. Sumilip din si Edward sa bintana at dito ay nagulat siya nang makita ang dalawang nilalang na may nakakatakot na itsura. "Ano naman ang mga yan?" Bulong pa ni Edward sa duwende. "Yang puting nilalang na nasa kanan, siya si Kiber, isang engkanto, at siya ang prinsipe ng inang mundo. Yung isa naman na may ulo ng sa kabayo, siya si Hagibis. Isa siyang tikbalang at general ng hukbo ni Haring Gubay. Si Haring Gubay ay ang ama ni Kiber. Naglalaban ang dalawa, pero mukhang natalo na si Kiber. Nagagalit ito ngayon dahil ayaw na ayaw niyang napapahiya." Mahabang paliwanag pa ni Apong Laktam kay Edward. "Pero mukhang hindi pa tapos ang laban na, tignan mo." Sabay itinuro ni Edward kay Apong Laktam ang kabay ni Kiber. Hawak na nito ang sandata na nakatutok kay Hagibis. Nakatayo lamang si Hagibis na hindi man lang natatakot. Lumapit si Kiber at hinampas niya sa may ulo si Hagibis. Tila nahati sa dalawa ang hangin nang bumagsak ang sandata. Subalit nakaiwas si Hagibis at pinitik ang tabako papunta kay Kiber. Napuwing si Kiber dahil sa usok at abo ng tabako. Napahiyaw ang engkanto. Nahawakan ni Hagibis ang braso ni Kiber at binali ito sa may siko. Kasunod ay tumalikod si Hagibis at dalawang binti ang magkasabay na umangat. Tumalsik si Kiber nang tamaan ito ng napakalakas na sipa. Napaubo sa sakit ang engkanto nang bumalandra ang likod nito sa isang malaking puno. Sa bilis ng pangyayari ay hindi man lang ito nasundan ng mga mata ni Edward. "Masyado mo na akong pinapahiya rito!" Sigaw pa ni Kiber. Nagulat si Edward nang makatayo pa si Kiber. Matalas ang tingin nito kay Hagibis at mukhang nag-iba na ang aura nito. Punong-puno na ito ng galit dahil palagi itong napapahiya. Ni hindi man lang niya matamaan si Hagibis kahit anong gawin niya. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang may nagbago na kay Kiber. Hindi ito alam ni Edward, subalit ramdam niya ang napakadilim na aura ng engkanto. Para itong apoy na nagsisimulang umalab sa kanyang buong katawan. Maging si Hagibis ay nararamdaman din ito, kaya naghanda siya sa mangyayari. Dahan-dahan na lumapit sa kanya si Kiber na diretso lamang ang tingin. Tumayo ng matika si Kiber sa harap ni Hagibis. May tila malakas na puwersa ang lumalabas kay Kiber. Nakikita ito ni na Apong Laktam at Hagibis. Maliban kay Edward, nasarado pa ang kamalayan sa lakas at karunungan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Tahimik lamang ang dalawa na tila nagkaroon ng pansamantalang standoff sa pagitan nila. "Naku, masama ito!" sambit ni Apong Laktam. "Bakit? Ano ba bang nangyayari?" Naguguluhan si Edward. "Ginagamit na ni Kiber ang lihim na kapangyarihan ng kanilang angkan upang matalo lang ang mandirigbang general na si Hagibis. Pero tignan mo." Sabay binaling ni Apong Laktam ang tingin kay Hagibis. Sinundan na rin ito ng tingin ni Edward. Nagulat kaagad ito sa kanyang nakita. "Teka, ano namang nangyayari sa kanya?" Saad ng binata nang masaksihan din
Ang pagbabagong aura ni Hagibis, naging seryoso na ito at mas tumalim pa ang mga tingin. Pero lingid sa kaalaman ni Edward ay may lumalabas na kulay berdeng aura sa buong katawan ng tikbalang na hindi niya nakikita. Tanging si Apong Laktam lamang ang nakakakita sa malakas na puwersang ito. Ginagamit na rin ni Hagibis ang kapangyarihan ng mga tikbalang. Seryoso na nga siya. At sa tingin ko, magiging madugo ang kahantungan nito na siguradong hindi ikakatuwa ni Haring Gobay. Nag-aalalang tugon pa ni Apong Laktam. Kinabahan tuloy si Edward at nag-aalala siya na baka madamay sila sa away ng dalawang malalakas na nilalang. Naglaho si Kiber at biglang lumitaw sa likuran ni Hagibis. Bumato ito ng sunto. Ngunit nasalo lang ang kamay nito ni Hagibis. Habang nakatalikod ay isang sipa ang lumipad, pero sinalag ito ng tuhod ni Kiber. Sa lakas ng impact ay dinig na dinig ang banggaan ng mga buto. Nagtapo ng sunod-sunod ang mga suntok si Kiber. Pero naiiwasan lang uli ito ni Hagibis. Nag-counter ng atake si Hagibis at tinamaan naman si Kiber. 4 na mabibilis na mga kombinasyon sa katawan at 2 uppercut sa mukha ang tinanggap ng mayabang na engkanto. Bahagyang napaangat sa ere ang katawan nito. Napasukan ng dugo si Kiber, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis nag-recover ang kanyang katawan at umatake uli. Buong bilis itong sumugod kay Hagibis. Nagimbal si Edward sa liksi nito. Subalit mas lalo siyang nagimbal nang nakakasabay sa bilis si Hagibis. Sa laki ng katawan nito ay hindi niya akalaing mabilis din pala ito. Sa katunayan ay mas mabilis pa nga ito kay Kiber. Halos hindi na ito masundan ng mga mata ni Edward at parang nahihilo na siya. Naghagis ng mga atake si Kiber, subalit ni isang beses ay hindi ito nakatama. Isang mala uppercut ang tumama sa dibdib ni Kiber at hindi na ito makahinga. Bumagsak ang engkanto sa lupa at sumikip ang pakiramdam. Naglaho ang itim na aura na bumabalot sa katawan nito bago unti-unting nawala ng malay. Paano ako natalo? Wika ni Kiber hanggang sa napapikit na ito ng mga mata. Napalabas ng bahay si Apo Laktam sa sobrang tuwa. Grabe! Ang bangis mo pa rin talaga, Hagibis! Sambit ni Apo Laktam. Nakasilip lamang si Edward at maging ito ay hindi rin makapaniwala. Bumilib ito mula sa ipinakitang galing ni Hagibis. Napahanga siya sa lakas at tibay ng tikbalang. Dadalhin ko na siya sa kaharian. Wika pa ni Hagibis. Talaga? Akala ko mapapatay mo na siya. Hindi ko kasi akalain na gagamitin mo sa kanya ang iyong buong lakas. Mabuti na lang, mahaba pa rin talaga ang pasensya mo, Hagibis. Kaya, ikaw talaga ang hinahangaan ko sa lahat. Ikaw ang pinakamalakas dito. Tuwang-tuwa na wika ng nuno. Hoy, Laktam, mabuti pa't ibalik mo na ang batang yan sa mundo niya. Baka isang araw na yan mahigit na tulog doon. Isipin pa ng mga magulang niya na patay na yan. Saan ni Hagibis na napatingin kay Edward. Napatago naman si Edward sa takot. Hindi nito alam na kanina pa pala siya napapansin ni Hagibis mula pa lang na makapasok siya sa mundo nila. Nakatuwaan ko lang kasing kausapin ito, kaya hindi ko sinabi ang totoo. Pero huwag kang mag-alala, ibabalik ko na siya sa kanila agad. Wika pa ni Apong Laktam na nakangiti. Lumapit si Hagibis at isinampa sa balikat niya si Kiber para dalhin ito sa kastilyo sa puting kaharian. Bago umalis, humarap pa si Hagibis kay Apong Laktam. Anong plano mong gawin? Tanong ng duwende. Ihahanda ko ang sarili ko sa magiging hatol sa akin. Tugon ni Hagibis bago mawala sa paningin ni Apong Laktam. Para itong kidlat sa bilis na tumakbo. Saan mang lugar abutin ang paningin niya ay ganun din kalayo ang kaya niyang marating. Mas mabilis itong kumilos kaysa sa mga puting engkanto.
Paalam Hagibis, salamat sa tulong mo. Malungkot na wika pa ni Apong Laktam dahil alam niyang maaari iyong makulong o mapatalsik sa serbisyo bilang isang general dahil sa paglaban nito sa anak ni Haring Gobay. Pinapahirapan pa naman ang mga nakukulong sa kastilyo ni Haring Gobay dahil masyadong malulupit ang mga gwardyang naroon. Nilalagyan ng malalaking kadena ang katawan ng mga preso at may kasama itong sumpa kung saan nagsisilbing malaking kandado upang hindi magagawang maigalaw ng bilanggo ang kanilang katawan para makatakas. Gayunpaman, naniniwala naman si Apong Laktam na malalagpasan din ito ni Hagibis sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng hari ang masamang ugali ng kanyang anak. Matagal niya na itong pinagsasabihan, subalit lubhang matigas pa rin talaga ang ulo ng prinsipe. Wala itong pinakikinggan kundi ang sarili niya lamang. Pumasok si Apong Laktam sa bahay at naabutan niyang nagtatago pa rin si Edward. Takot at kaba ang mapapansin rito habang nakatago sa ilalim ng lamesa. Tawang-tawa naman si Apong Laktam dahil sa lamesa pa talaga naisipang magtago ng binata. Gayong nakikita naman ang kalahati ng katawan nito. Nagulat si Edward nang bumulaga sa kanya ang maliit na muka ng duwende habang ito ay nakangiti. Inilabas ni Edward ang ulo niya mula sa pagkakasiksik sa ilalim ng lamesa. Wala na sila, kaya huwag ka nang mag-alala, sambit ni Apong Laktam. Talaga? Natutuwa si Edward. Oo, dinala na ni Hagibis si Kiber papabalik sa kaharian. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Wala nang mananakit sa'yo, tugon ni Apong Laktam. Umupo si Edward sa isa sa mga silya at tumingin sa mga mata ng duwende. Malayo ba yun dito, yung sinasabi mong kaharian? Tanong ng binata. Oo, medyo malayo. May 100 milya siguro o higit pa. Malaking lupain ang nasasakupan ni Haring Gobay, kaya malawak din ang hangganan ng kanyang teritoryo. Ngunit hindi nagpupunta rito ang mga iyon dahil ito lang ang lugar sa buong inang mundo ang payapa. Kung kaya pinapanatili ng hari ang katahimikan dito. Marami noon ang gustong sumakop sa lugar na ito. Subalit walang ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Kwento pa ni Apong Laktam at umupo ito sa tabi ni Edward. Bakit naman? Sa tingin ko, napakaliit lang naman ang lugar na ito ah. Anong dahilan? Bakit hindi ito nagagawang sakupin ng ibang mga engkanto? Pagtataka naman ni Edward. Dahil sa mga tikbalang na nagbabantay sa lugar na ito. Dito na nabuhay at tumanda ang mga ninuno ni Hagibis. Kaya naman itinuturing itong sagradong lugar at lubhang delikado pa rin sa mga mananakop na engkanto. Marami ang nalagas na mga engkantong itim tuwing nagpupumilit silang pumasok dito. Dito kasi ipinanganak ang halos lahat ng mandirigma sa lahi ni Hagibis. Kaya hanggang ngayon ay pinoprotektahan niya pa rin ito. Ang General Hagibis lang ang nagsisilbing pader sa lugar na ito, simula noon hanggang ngayon. Paliwanag ni Apong Laktam. Pero bakit nakapasok dito yung katulad ni Kiber? Hindi ba't sabi mo, bantay sarado ito ni Hagibis? Usisa ni Edward. Siyempre, dahil anak siya ni Haring Gobay. Pinapalagpas niya lamang ito dahil tauhan naman siya ng dakilang hari. Pero mukhang nasagad na rin ang pasensya niya. Nakita mo naman kung paano niya ginupo si Kiber, di ba? Wika pa ng duwende sabay tawa. Tila natutuwa pa ito sa nangyaring pagkapahiya ng prinsipe ng puting engkanto. Mukhang matagal na rin nagtitiis si Apong Laktam sa ugali ni Kiber, kaya laking ginhawa ang nadama niya nang maturuan ito ng leksyon ni Hagibis. Kahit na alam nilang ito lang ang untouchable sa buong inang mundo. Marami na sigurong digma ang pinagdaanan iyon si Hagibis, no? Kasi halata sa itsura niya na mukhang batak na batak sa laban. Ilang digmaan na ba ang naipanalo niya? Usisa pa ni Edward. Tila naging solid fan ito ng tikbalang.
mula nang mapabagsak nito ang hambog na engkanto. Naku, hindi ko na mabilang. Basta sobrang dami na. Iba't ibang uri ng mga nilalang ang nakakalaban niya sa bawat mga digmaan na pinupuntahan nila. May mga impakto, maligno, kapre, tamaho at marami pang iba. Ngunit kadalasan ay mga engkanto lang din ang madalas niyang makalaban. Pero sa kabilang panig o iyong masasama. May 4 na uri kasi ng engkanto na naninirahan dito sa inang mundo. May puti, itim, pula at liwanag. Pero ang nagahari ngayon sa mundong ito ay ang mga puting engkanto dahil sila ang pinakamaraming lahi sa mga engkantong naninirahan rito. Nasa likod lang nila ang itim, tapos kasunod ang pula at ang panghuli ay ang liwanag. Mahabang litaniya pa ni Apong Laktam. Kung ganun, napakarami pala ng uri ng mga engkanto, no? Nakakatakot naman yun. Komento naman ni Edward. Hindi naman lahat ay masasama. May mga mabubuti rin, gaya ng puti at liwanag. Sila kasi ang nagsisilbing gabay ng mga tao at pumuprotekta sa mga kalikasan. Katulad nyo, hindi rin naman lahat ng tao ay mabuti, di ba? Halos karamihan nga ay masasama. Hindi nakasagot si Edward dahil may punto rin naman ang sinasabi ng duwende. Karamihan nga sa mga tao ay nagiging suga pa pagdating sa usapan ng pera at kapangyarihan. Sa haba ng naging pag-uusap ng dalawa ay muntik nang makalimutan ni Edward ang sarili niyang mundo. Nakiusap siya kay Apong Laktam na tulungan siya makalabas sa lugar ng inang mundo upang makabalik na siya sa pamilya niya dahil malamang nag-aalala na ang mga iyon sa kanya. Sinabi naman ni Apong Laktam na matutulungan niya si Edward pero may hihilinging kondisyon ito. Kailangan mong isikreto ang mga bagay na nakita mo rito. Mangako kang hindi mo ito ipagsasabi, maliban na lang sa mga taong hinirang. Wika pa ni Apong Laktam. Ha? Mga taong hinirang? Sino yun? Pagtataka naman ni Edward. Oo. At malalaman mo rin sa takdang panahon kung sino sila. Basta sa ngayon, kailangan mo munang ilihim ang mga bagay na ito upang hindi magnais ang mga katulad mo na pumasok sa lugar na ito. Maikling litaniya pa ng nuno. Okay po, sige, nangangako ako. Tugon naman ni Edward. Kung ganon, ipikit mo ang iyong mga mata. Sumunod naman kaagad si Edward at dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. Naghintay ito ng ilang segundo hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Isang malamig na hangin ang bumabalot sa kanya at magaan ito sa pakiramdam. Para siyang nakalutang sa hangin. Ngayon ay ibabalik na kita sa mundo niyo. Wika ni Apong Laktam at umusal na ito ng orasyon. Sa isang iglap ay nagising na si Edward. Nagising si Edward sa nakakapasong tubig na nagmumula sa ipinapahid ng matandang albularyo sa katawan niya. Sinubukan niyang bumangon sa kama pero bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Tinignan niya ang katawan pero wala naman siya makitang bato na nakadagan rito. Nakahiga siya sa sariling kama at pinapalibutan ng kanyang pamilya, kasama ang isang albularyo. Mabutit gising ka na! Boses ng matandang lalaki ang narinig ni Edward. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang higaan. Hindi pamilyar kay Edward ang matandang lalaki. Diyos ko! Salamat naman at nagising ka na, anak! Tagoy ni Aling Amor. Baka sa mukha ng ginang ang matinding pag-aalala para sa anak. Nasa tabi ng ginang ang dalawa pa nitong anak na pareho ding nag-aalala para sa kanilang kuya. Namumugto ang mga mata nila sa tindi ng pag-iyak sa pag-aakalang hindi na ito magigising pa. Sa halip na malungkot ay natawa na lamang sa kanila si Edward. Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Tawa pa ng binata. Subalit agad siyang sinaway ng kanyang ina. Magdamag silang umiyak dahil akala nila patay ka na. Paliwanag pa ni Aling Amor.
Nagulat naman si Edward. Sa hinuha niya ay saglit lang naman siyang nawala. Para lang isang tipikal na panaginip ang kanyang naranasan. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay mahigit 2 araw na pala siyang tulog. Kung hindi pa namin tinawag si Mang Isko, malamang hindi ka pa rin magigising. Saad ng kanyang ina. Nakita niya rin ang kanyang ama na nakatayo sa may harapan ng higaan. Tay, totoo po bang matagal na akong tulog? Oo anak, 2 araw mahigit ka nang nakahilata dyan sa kama mo. Binabangungot ka nga yata. Akala namin patay ka na eh. Pero malakas ang kutob kong may kababalagang nangyayari sa'yo. Kaya nagpatawag ako kaagad ng isang albularyo. Paliwanag ni Mang Ruben kay Edward. May naaalala ka ba, iho? Sinaktan ka ba nila? Tanong naman ni Mang Isko kay Edward. Natigilan sandali si Edward nang maalala ang pinag-usapan nila ni Apong Laktam. Ay, wala po eh. Wala akong maalala. Maikling tugon pa ng binata. Anak, sabihin mo kung may naalala ka pa kahit konti para makatulong ito sa panggagamot sa iyo ni Mang Isko. Wika ni Aling Amor, pero umiling-iling lang si Edward. Kung ganon, ayos na pala ang anak nyo. Kaunting pahinga lang ang kailangan niya at pwede na siyang kumilos bukas. Mukhang sa palagay ko, pinaglaruan lang siya ng mga laman lupa. Ano, ayos ka lang ba talaga, iho? Wala bang masakit sa'yo? Paniniguro pa ni Mang Isko. Wala naman po, Manong. Maraming salamat po sa tulong nyo. Tugon naman ni Edward. Napabuntong hininga si Mang Ruben. Kung ganon, ay tutuloy na ako. Paalam ni Mang Isko. Hinatid ito ni Mang Ruben sa labas ng bahay matapos malikom ang mga gamit nito sa panggagamot. Kinausap naman ni Aling Amor si Edward kung may gumugulo ba sa isipan niya. Subalit ang tanging sinasabi lang ni Edward na bago siya matulog ay nakaramdam siya ng matinding pagod at naging malalim na ang kanyang pagtulog at wala na nga siyang maalala sa mga sumunod pa na nangyari. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 3. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.